Paano nyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po. Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon, at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBBM. Ayan ang News sinasabi daw. ko. Ayan ang sinasabi ko. Fake news daw. Huwag kasi kayo nagpapaniwala. Ha? Ayan o. Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya.
At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Kung sa Mr. Chair. enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Mr. Chairman, can I? Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? Alin po, Mr. Chair? Yung indisi, ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi. PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video did not match those of the PBBM.
And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed na hindi po si PBBM ang nasa video. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Pebbles. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman, This JJ. yeah, can I have just a few questions to Ms. Pebbles Cunanan? You have the floor. Thank you very much. Ms. Cunanan, nabanggit niyo po kanina na ito pong pulburon video ay peke. Yes po, Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos, in-enhance po nila and sa kanila in AI. Okay. So, when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain Alam ko to? naman po, Mr. Chair, na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya, Ms. Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito? Hindi ko na po masasabi. Hindi ko po alam. Hindi nyo na po masasabi. But sa palagay nyo po ba, yung mga kasama nyo sa dinner sa Hong Kong ay kasama dun sa pagpapalaganap ng peking video na ito? Hindi po, Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi po sila kasama. Hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video. Okay. Kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video. Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Okay. And meron din pong nag-share. Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong yung may mga YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga small-time vloggers. Okay. Okay. So, kayo, did you share this video? Hindi po, screenshot. Oo. So, Miss Pebbles, Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Galit na sila. Okay. So, Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, Ito halatang halata peke. But of course, upang mag-instigate ng disgust, mag-instigate ng galit, at ipahiya ang isang nakapwesto, and for this case, our president, some people would go to the extent of using AI deepfakes to alter videos and to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals. And unfortunately for this case, the individual happens to be our president. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang yon, siguro ang ramifications nun siguro makaka-apekto lang sa kanya yung pamilya niya. Kasi dito, bansa na po ang pinag-uusapan natin. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo para sabihin yung katotohanan patungkol po dito sa peking pulburon na video na ito. O diba mga kabata helmet, galing na nga yan kay Pebbles, kay Madam Pebbles, di ba yan si Miss Pebbles Talakera?
Yan na mismo yung nagsabi about the Pulbronic video na pinagpiestahan naman din talaga, di ba? O, ayan, in-enhance. AI, in-enhance. Pero kasi, kung kilala mo talaga si PBBM, alam mo naman talaga at madidistinguish mo na ang layo. Di ba, Video Gapar? Pero kung gusto mo talaga, kung galit na galit ka, gigil na gigil ka, parang gusto mo siyang paniwalaan. Oo. Papaniwalaan mo na lang. Kasi, Oo. di ba? Ay, kamukha eh. Oo. At saka, yun yung pinakalat nila eh. Oo. May sinabi dyan si VP Lenny about sa mga fake news. Natatandaan nyo ba yan? Samantha Del Valle. Samantha, baka pwedeng pa-message kung anong klaseng tulong? Sa ano na lang, sa Messenger. Rogelio Zalazar, salamat. Salamat po. Si Quizon rin. Ako, naniniwala to sa fake news. Ayan, 40 times 4, ma'am, is 1,600. Ako, Quizon rin. Naniniwala ka sa fake news. Spliced po yung video yon. 40 times 4 times 10 is equal to 1,600. No, kawawa ka naman. O diba, number 1 si VP Lenny, nabugbog sa fake news, sa disinformation. Yan yung live ni VP Lenny before, Videographer, mga kabatang helmet. Na may pumasok nga, andyan ako sa live na yan. May pumasok dyan sa live na yan na nagsabi nga nung multiplication, yung in-splice na video na pinakalat nila. O, ayan. O, diba, ang sabi ni VP Lenny, kawawa naman ito. Kawawa ka naman. Naniniwala sa fake news. Naniniwala ka sa fake news. Ayan, mga kabatang helmet, ano masasabi naman ng mga naniwala sa Pulbronic video? Hay nako. Oh, 'di ba? Si VP Lenny matagal niya nang binubugbog sa fake news, sa disinformation, sa malinformation. O ngayon, si PBBM naman ang binugbog sa fake news, sa disinformation, sa malinformation. O ayan, may umamin. Laglagan na. Nakakaloka. Bigyan ng jacket yan. Nakakaloka ang Tricom kanina, no? Si Kong Abante. Talagang tama naman din yung mga sinabi ni Kong Abante doon, mga kabatang helmet, kung napanood nyo yung buo. Kasi diba, paano mong masasabi, Videographer, na freedom of expression, yung sinasabi ng isang vlogger doon, na yung mga profanity, yung mga malalaswang mga salita, yung mga foul na mga salita, na okay lang. Ano yun? Bakit niya gina-justify nung vlogger na yon? Ayoko na tagal na pag-usapan to ha, pero nakakaloka lang talaga dahil bilang content creator, di ba, Videographer, mga kabatang helmet, kailangan responsible ka sa lahat ng mga sasabihin mo, bibitawan mo, ipopost mo, lahat yan. Pero, ay nako talaga, buti na lang talaga, no, na itanong ni Kong Abante yung mga dapat na itanong hinggil doon sa action na yon. Pero nakakaloka lang talaga yung mga invited kanina. Wow! Ang naano lang talaga ako kay Pebbles Talakera kasi ayan nga, Videographer, namin naman niya, napanood niyo naman, mga kabata helmet, na talagang gawa-gawaan yung Pulbronic AI. O, ngayon, ang tanong ko, naniniwala pa ba kayo sa kanila? Naniniwala pa ba kayo dyan sa mga vloggers na napapanood nyo na nagpapakalat ng ganyan? Mismong sa kasamahan na nila. Dati, kung kasamahan pa nila yan ngayon, ayan, ang galing na mismo sa kanya. Nasa loob na yan, mga kabatang helmet, nasa loob na ng core, yung mga grupo ng mga vloggers na ayan nga, the Pulbronic, o ano na masasabi nyo? Maniniwala pa ba kayo? Ay nako, i-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo at nakakaloka lang talaga tong araw na ito. Malapit na talaga ang Kwaresma at dapat talaga magbago na kayo, mag-ayuno na kayo. Sabi nga doon, Videographer, ni Kong Akop, bakit nga daw sinasabi yan ni Pebbles ngayon? Sabi nga niya, ay gusto na daw niyang itama yung mga mali. O, diba? Napagtanto na ba niya? Kailangan magka-Kwaresma na. Uy, kailangan nyo ng Kailangan ba ng Kwaresma para itama ang mali? Pero syempre dapat, kahit wala pang Kwaresma o hindi Kwaresma, dapat itama talaga mga mali. Huwag gawing tama yung mga mali. Kaya itigil na talaga ang mga fake news, disinformation, and malinformation. Pero yun nga, mga kabatang helmet, kung gusto mong video na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga katotohanan at pawang katotohanan lamang. O, diba? Oo naman. Lahat tayo may resibo eh. Oo. Kung ano yung mga pinapakalat. At talagang dapat i-debunk yan araw-araw para wag maging tama yung mali na pilit nilang ginagawang tama. Di ba, Videographer? Yes. Huwag gawing normal ang pagiging sinungaling
ang fake news, huwag gawing normal yon. Huwag gawing normal ang pagmumura. Yes. Diba? Ang pagbabanta. Yes. Nasa makabagong panahon na tayo. Yes. Kahit makabagong panahon, kaya nga makabago eh. Iwaksi na yung mga luma. Yes, iwaksi na yung mga mali. Yung Dapat mga itama na pagmumura. yan. Yes. Bakit nga ba mura ng mura nun? Kailan ba Kasi nag-umpisa yung puro murahan na ng murahan? Kailan nag-umpisa? I-comment mo nga dyan, mga batang helmet. Yung Kailan kabastusan. nag-umpisa yung naging normal na pagmumura at kabastusan? Comment mo nga kung anong taon yan. Pero ayun nga, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay nyo, nag-helmet din ng bukit, tips getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, natutuwa ako! Bangit? Dito sa aming AI, ChatGPT ni Bibi Lenny. No. Bakit ako mukha akong taga Shen Sorting Center?